na nakapagpapatuloy ng mga anghel. So, maaaring hindi mo siya kilala. Nagmagandang loob ka, hindi mo alam, anghel pala yun. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, angels. At anong malay mo, baka may napatuloy ka pa ng anghel sa bahay mo. Hindi mo alam. Eh paano kung nangihingi ng kanin, tinaboy mo, anghel pala ni Lord yun. Kaya dapat tayo, kahit sino yan, magpakita ka ng tama. Amen? Dahil baka mamaya, inutusan pala ni Lord yun, amen, para iligtas ka, sinipa mo. Okay, so yun po ang ating pag-aaralan mo. Pero bago yun, may mga iba-iba pong klaseng anghel. Una, si Michael. Sino po si Michael? Sa Daniel chapter 10 verse 13, siya po yung head warrior. So siya po ang namumuno pagka merong katulad ng digmaan sa langit. Si Michael po ang pinuno ng mga mandirigma doon. Pangalawang uri, si Gabriel. Ano naman si Gabriel? Sa Luke 1:26-27 at ganoon din sa Daniel 9:21-22, siya po ay messenger. Siya yung nagbalita kay Maria na ang ipapanganak mo ay tatawaging anak ng kataas-taasan. So, messenger si Gabriel. Kaya pagka may dumating sa yung mensahe na ang dala, tamang mensahe, kasama nung si Gabriel na nagdala sa iyo ng mensahe. Pangatlong uri ng anghel, si wormwood. Sa Deuteronomy 29:18 at Amos 5:7, sino si wormwood? Siya po yung slaughtering angel. Kung naalala nyo sa Egypt, nung sabihin ni Moses na lahat ng panganay mamamatay, yun po yung anghel na yun. Siya yung angel of death, wormwood. So nakikita niyo ba ang kanilang mga trabaho? Kanya-kanya po silang trabaho. Parang dito rin sa church, mayroon tayong kanya-kanya ditong designation na trabaho. Okay. Ngayon, pang-apat, si Lucifer. Si Lucifer po, hindi po siya masama. Nung nandun pa siya sa langit, Lucifer pa. Kaya lang naman naging masama si Lucifer. Kaya nga, brother, pag nagkaroon ka ng anak, brother, Felix, na bunso, lalaki, Lucifer. Kasi light bearer ang Lucifer. Ano ba? Ako magnininong. So, hindi po masama ang si Lucifer nung likhain siya ng Diyos. Light bearer. At siya po yung right hand ng Diyos. Brother Fidel, gusto mo bang maging right hand ko? Right hand si Si Lucifer. Pero siya po yung head of animal kingdom. Kaya noong dinaya niya si Eva at Adan, nature ng animal ang inano niya present niya sa mag-asawa Dahil ang original na creation ng Diyos walang sex. So ang sex sa animal yan. At yun ang present ni Satan sa dalawa. Panglima, sa Isaiah 6 verse 2 to 8, ang tawag po sa kanila seraphims. Sila po yung mga angel na anim ang pakpak. Meron dito sa gitna, meron sa baba. Pero may mga significance po yan. Hindi ko natatalakayin. So yun po, panglimang angels. Pang-anim, itong cherubims.
At ano po itong cherubim sa Genesis chapter 3, verse 23, sila po yung pinagbantay ng Diyos sa Eden nung pinalayas na yung mag-asawa kasi nagkasala sila. Pinalabas sila sa Eden. Pinagwardyahan ito ng Diyos na walang makakapasok. O kaya, para hindi makabalik yung dalawa. At doon na naranasan ng dalawa ang sumpa na hinihatol sa kanila ng Diyos. Pangpitong anghel, mga propeta. Messenger din sila. Kaya lang, ang mensahe nila sa atin, lalo, kaya kung ang sa 7 church ages, may 7 eyes po dyan, prophets po yun, sila yung mensahero ng Diyos sa bawat panahon. At sa ngayon, pang-8, sino mga angels ngayon? Sila yung nagdadala ng mensahe ng third coming sa kanilang mga misyon. Tayo dito, kung ang daladala natin, third coming message, angel din tayo. Pero kung ang dala mo second coming, hindi ka angel. Dahil messenger po ng third coming ang angels ngayon. Amen. So dito po tayo sa propeta. Ito po ay hindi ko aral lahat ng naririnig nyo dito. Kung hindi Bible, prophet. Ngayon, kaya ko ito ituturo about angels kasi ayun yung sinabi sa Bible. Na nakapagpapatuloy ang tao ng anghel nang hindi nila alam. Kaya ang dapat na trato natin kahit sino yan ay bigyan mo ng magandang trato. Kasi hindi mo alam. Anghel pala yung pinapunta sa iyo ni Lord. O paano kung masama yung, halimbawa, gutom na gutom yung tao, pinadala ni Lord yan. Sa halip na pakainin mo, tinaboy mo pa, kaya hindi mo alam, anghel pala ni Lord yun. Dahil ang angel, katulad po noong panahon ni Melchizedek, pumunta kay Abraham yung 3. Ang 2 po doon, anghel yun na inutusan sa Sodoma. Pero tao. Kaya nag-aan yung tao po ang anghel. Pero paano kung nasuntok mo yung anghel ng Diyos sinuntok mo? Dito po sana. God revealing Himself to His people. Ang sabi po ng prophet. Now, God cannot make anyone believe. Okay, talaga, lalo na po sa panahon ito. God can only reveal Himself in different forms. He has revealed Himself in wind, sa hangin, and in mysterious movements, and so forth. And in the form of angels, has He revealed Himself. So, ang Diyos nagperform din ng angel. Okay? And He's revealed Himself in man, sa tao, by preaching the gospel. He's revealed Himself in times of trouble to people. Ayan po, pag may problema tayo, kaya nga kayo, tayo, pag tayo po ay nasa problema, at tayo nananalangin, hindi mo namamalayan, mayroong gagamitin si Lord na sasaklulo doon sa problema mo. Angel po yun. Paaya lang, in the form of man. Okay, sabi niya. And sometimes, He has to take a loved one, sometimes, sabi niya, to bring the heart of the person to the acknowledgement. So, katulad ng ating kapatid sa Swal, na natikman niya ang masaktan dahil sa si Lord yung bibigyan ka ng isang problema, masaktan ka, para gisingin ka. Amen. Kaya, sabi nga ng propeta, lahat ng anak ng Diyos, at sinabi rin ni Paul sa chapter 12 ng
Hebrews. Lahat ng anak ng Diyos, pinapalo niya. Kasi ang Diyos po, disiplinaryan. Parang tayo dito, malayo na pong tumalikod pa ako sa paglilingkod sa Diyos. Kasi nakikita ko, lalo pa ito, no? May sinabi si Lord sa Matthew na ang nagmamahal sa kanyang sarili, ang siyang mawawalan nito ng buhay. Ngunit, yung taong ibinibigay niya ang buhay niya, ang yung magkakaroon ng buhay. So kaya nga tayo mga kapatid, alam niyo ba na ang Diyos ay seloso? Sino-sino ba ang mga mahal ko sa buhay? Pamilya ko. Kaya ibinigay ko ang buhay ko kay Lord. Kasi kung hindi ko mamahalin ang Diyos, baka sila ang kunin ni Lord. So anong ibig sabihin? Huwag nating ipagdadamot sa Diyos kung ano yung kailangan niya. Dahil once na ipinagdadamot mo, sobrang mahal mo, kukunin ni Lord yan. Kaya tingnan niyo mga mahal ang tithes niya, nawawalan sila ng kabuhayan. Kasi sobrang mahal mo niya ang pera niya. So ano mang bagay na nais ni Lord gamitin, ipagamit mo kay Lord yan dahil baka kunin ni Lord yan. Amen. So sabi rito, now, 51. Ayan. I am just trying to speak of this angel of the Lord. I do not worship that angel. So, hindi pwedeng i-worship ang angel. Sabi po doon sa Revelation 22, hindi pwedeng sambahin ang anghel. Okay. And God, who is listening in now, do you believe He hears us now? Naniniwala ba tayo na nakikinig si Lord ngayon? He is my sole judge. That I never, sabi niya. In the first place, I'd say this. I believe that if I'd even made the attempt, that the angel himself would correct me. At tingnan niyo po, sabi ko nga, si Brother Branham, sinabihan na siya ng Diyos na ito ang puntahan mong fellowship dahil ito yung tama. Pero hindi siya nakinig. Dahil yung biyanan niya, sinabihan siya na kapag lumipat ka dyan, paghihiwalayin ko kayo ng asawa mo, na anak ko. So, hindi nakinig si Brother Branham dahil mahal niya yung asawa niya. Yan po ang gusto ko makita nyo. Sa sobrang pagmamahal niya, sa pamilya niya, sa asawa niya, dahil paghihiwalayin sila. Hindi niya pinakinggan ang sinasabi ni Lord. Ano nangyari? Kinuha ng Diyos ang asawa niya at ang pinakamamahal niyang anak. So once na yung minamahal mo, nagiging hadlang sa pinagagawa ng Diyos sa'yo, kukunin ni Lord yan. Kaya kung tayo po ay merong gustong gawin ng Diyos, kaya nga, ang mga anak ko, masaya ko, bakit? Naglilingkod sila kay Lord. Amen. Kasi siloso po ang Diyos. Sabi niya, that the angel himself would correct me. Ayun. Natuto si Brother Branham nung disiplinahin na siya ng Diyos. Ayun, ginawa na niya yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Kaya tayo po, pag mayroong pinagagawa si Lord, gawin mo na. Huwag kang patumpik-tumpik dahil baka magsisikap bandang huli. Amen. For I truly believe He was sent from God. Yes. Now, you might not be as firm to believe that as I, because I've talked with Him, and I know Him. And if there be 50 of them standing here now, I would know Him from the rest of them. So, nakikita ni Brother Branham kasi. Nakita niya ng personal lang Diyos. Kaya nga, nakita niya ang mukha, yung painting ni Hoffman. Nakita ni Brother Branham yung itsura ng Panginoon.
I'd know his voice from one thing. I would know his looks for another. And he's a man. A man just I am. So, ang anghel po, sabi ng prophet, wala pong babaeng anghel. Kasi sa mga drawing, may mga babaeng anghel. Sa katotohanan, wala. Wala pong babae. Okay? And just as much human looking as I or you. And he looks to be a man in his 30s. Si Lord, ang kanyang itsura nung nakita ng prophet, edad 30. Amen. Sino ang 30 rito? Wala nang 30 rito. So kasi ang edad ni nakita ni Brother Bram ay 30 ang edad. I'd say a strong-looking man. Macho pala si Lord, ano ha? Folding his hands. Nakatikom ang kanya, ano? I realize that there is false angels. So, kung merong totoong anghel, meron ding anghel na hindi totoo. Okay. Sino yun, Pastor? But every spirit that's not of God does not confess that Jesus has come in the flesh is of the wrong spirit. Kapag daw ang tao, sinasabi niyang wala sa laman ang Diyos ngayon, masamang espiritu yan. Kasi maraming wala pa niya si Lord. False angels yan. False messenger. Okay? That's right. And I know there's been false angels. But when they testify of God and prove to be of God, then we believe those. Kung tama. Okay. Now, angels has always been ministering spirits that sent to the church. So, sino daw po yung angel? Ministering angels sa church. Okay, so sabi niya, sila po ang mga espiritong nagmiministeryo na ipinadala sa iglesia. All through the apostolic age, sabi niya, they had ministering angels that went with the apostles, the disciples. Is that right? And most always, they appeared to them in a form of light. So, siguro tayo, mai-ignore natin yun na bigla na lang may kikislap dyan sa isang hindi mo inaasahan lugar. Kadalasan pala, anghel yun. Kaya pala naalala nyo yung mga picture natin, brother, kasagsagan ng noon. Ako nga, may mga picture ako noon, kasama ko si India, ang daming bull of fire dito. Bull of fire. Doon kina Brother Melchor. Kinunan kami ng ang dami. So, hindi mo alam, baka mga anghel yun. Amen. Sa mga bull of fire. Sabi niya, a light shine down upon Paul. Yun, bull of fire yun. Yung nalaglag si Paul sa kabayo. Nabulag siya. Okay. Blinded him. Okay. Ito pa. Peter was in the prison. Kaya, mga kapatid, pag may mga nangyayari sa atin na magugulat ka, baka hindi mo alam, anghel na pinadala ni Lord John. At ito'y pwedeng mangyari. Halimbawa, hinuli ako sa panahon ng hinuli ako. Huwag kayo mag-alala. Mamaya, pupunta ko sa inyo. Kasi, itong nangyari kay Pedro, sabi niya, Peter was in the prison and a light shine in. So may kumislap na liwanag sa loob ng kulungan. The angel of the Lord, yung liwanag na yon, and told him, nagsalita yung anghel. So, hindi ko alam kung in person nagpakita, pero light ang nasabi dito. So, yung light siguro nagsalita. And told him, many different places in the scriptures refers
to them as a light through the pillar of fire that followed the children of Israel. So, yung pumasok kay Paul, Peter, sa loob ng kulungan, iyan din yung pillar of fire sa panahon ni Moses. So, nagbibiyahe din. At tayo, hindi mo alam, may mga pillar of fire. Kasi ang kislat na yan, bigla na lang yan maglalight nang hindi mo inaasahan. Pero anghel yun. Kaya nga tayo, hindi tayo pwedeng gumawa ng kalukuhan dahil may nagbabantay sa atin. Halimbawa, nandun ka sa isang lugar, nagtagay-tagay ka, may anghel doon na nakatingin sa'yo, record. Tsak! Sabi yan. Any Bible teacher knows that the angel that led Israel was the angel of the covenant. So, yung nag-lead pala kay Moses, angel of the covenant pala yun. Okay. At sino yung angel of the covenant? Which was Christ. So, si Jesus Christ, siya pala ang angel of the covenant. Amen. Okay, dito sa My Commission ng Prophet. Now, ayun. He's here now at the platform. Katulad din ngayon. Nandito ngayon ang angel na sinasabi ng prophet. He's here now at the platform. It is true. So dahil mensahe po ito, hindi ko nakikita. Pero sabi ng prophet, nandito sa pulpito. Okay, sabi niya, Dear friend, I don't know how to make you believe it. Maski ako, ewan ko kung naniniwala kayo sa akin. Pero sinabi ng prophet, may anghel sa pulpito. Isa na ako dahil sabi ng messenger. Sabi niya, and if you will not look at the man, huwag niyo akong titingnan bilang tao. Hindi bilang mensahero. Your brother. But if you will look to what I'm speaking about, katulad ng mensahe, the Lord Jesus and His healing angel at the platform. So pagka pala si Brother Branham nangangaral about healing, may healing angel pala. Kaya pala may mga gumagaling. Hindi si pastor ang nagpapagaling. May healing angel na nandyan at marami na tayong nakitang pinatunayan ni Lord na pinagaling niya. Kasi meron palang healing angel sa, lalo na, katulad po nung nagkrusada ako sa Agno. 44. Lahat sila nagtestimonya, magaling na ako, pastor. 44. Napagod nga ako kakapray. Gabi pa naman noon. So, may healing angel dyan. Kaya, kung ikaw natatakot mag-pray dahil ang iniisip mo baka hindi gumaling, bakit ikaw ba ang magpapagaling? Bahala si Lord. Dahil ang gumagaling dyan, yung naniniwala. Hindi naman ako. Basta ako, ang trabaho ko, mag-pray lang mag-pray. At ako'y naniniwala din. Kapag naniwala ang taong yan, gagaling yan. Do you believe God has angels of healing? Commission? Mayroong mga anghel si Lord na pinagpadala niya para sa kaya. So nakita niyo ba ang iba-ibang designation ng angels? Meron talaga doong pinadadala si Lord ng mga anghel para sa healing campaign. Amen. Ito. What was it on the brass serpent then? Naalala niyo yung pinagawa ng Diyos kay Moses, yung mga natuklaw ng ahas. Sabi ni Lord, gumawa ka, Moses, ng brass serpent. Ilagay mo sa tungkod. Sabihin mo sa mga tao, ang lahat ng titingin sa brass serpent na ito, gagaling. Yung iba, siguro, brass serpent lang yan. Hindi sila tumingin. Ang sabi ng Diyos, lahat ng titingin, gagaling. So, yung ayaw tumingin, patay.
Pero ang tanong, gamot ba yun? Na brush? Ang gamot doon yung salita nila na nakinig ka, naniwala ka na, ang titingin gagaling. So, hindi naman ito ang gamot. Ang gamot doon, yung salita ng Diyos na sinunod nila. Amen. So, maski ako, anong malay ko sa pagpapagaling? Di ba? Pero pag naniwala kayo siya, katulad ni Naaman, ang sabi ng propeta Elisha, lumublob siya. Sabi mo kay Naaman, lumublob ng 7 beses. Tanong, gamot ba yung tubig sa Jordan? Ang daming may kitong doon. Lahat ba sila malulublob doon? Gagaling. Pang kay Naaman lang yon. Dahil si Naaman, ang pinagsabihan ni Elisha, nagagaling sa 7 lublob. Amen. So may anghel din doon sa may healing angel din doon sa Jordan na yun, sa oras na yun. Okay, sabi niya, what was it on the brass serpent then? What was it on the water of the pool of Bethesda? Yung lulusong na una. Pag mauna ka, gagaling ka. Once a year lang yun. Meron naghihintay mga tao, sana ako sa susunod ako mauna. If it wasn't an angel came from heaven down, I'm not God's gift, sabi niya. The angel is God's gift. Sabi po ni brother, hindi niya ako ang kaloob ng Diyos. Ang anghel. So may anghel, kaya merong healing power si Brother Branham kasi may kasama siyang angel. Hindi si Brother Branham ang may power. Yung anghel, nakasama niya. Tulad ko rin. Anong power ko? Pero may kasama ko ang anghel na siyang nagpapagaling doon sa pinapanalangin ko. Amen? The angel is God's gift. It came out of heaven. I came from the earth. Siya, tagalupa. And he came from heaven down to enshroud or enclosed an earthly vessel to speak to earthly people. Okay. So, katulad ni Melchizedek. Okay? That day, you would believe on him, not on me. On him, what I'm talking of. So, yung sinasabi ko, ang paniwalaan nyo, sabi niya. Okay. And by doing so, God will heal you. So, wag sa akin, maging alam mo, hingi kang prayer. Wag ako ang tingnan mo. Kasi yung iba, doon tayo kay Pastor Rudy. Wag yun. Kung pupunta ka kay Pastor Rudy, ang isipin mo lagi, pakikinggan ni Lord si Pastor Rudy. Siya ang magpapagaling sa akin, hindi si Pastor Rudy. Anong malay ko dyan? Amen. So, God will heal you. Now, at the word. Although we cannot accommodate the people in churches that comes to the meetings. So, kasi pag may si Brother Branham, kung ilan minsan nga 500,000 dumadalo. Ang daming may sakit. Hindi niya kayang lahat yun ma-entertain. So, kaya siguro ang ginagawa ni Brother Branham, nag-aano siya ng mga tao niya, mag-preding kasi sa dami. Okay, sabi niya. For sitting room and so forth. But my favorite place to have services is in the church. Bakit ang paborito niya? Kasi dito sa loob ng church, maraming believer. At pag maraming believer, makikiisa ang mga believer, halimbawa, may lumapit, humingi ng prayer, kaisa kayo, nakataas din ang inyong kamay, napakalaking himala ang nagagawa ni Lord sa prayer na marami. Hindi sa katulad sa labas minsan, yung mga audience dyan, nakatuon lang sa pastor. Pero dito, malakas po ang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng church. Okay. The church is a place where the angels of God encamp around. Saan daw nagkakampo ang mga anghel? Ang pinaka-the best na lugar? Dito. So, kampo pala ito ng mga anghel.
Kaya pala pag ako yung nag-iisa dito nagpipray, amen, ramdam ko, ang dami kong kasama. Kampo pala ito ng mga angels. Kaya, huwag mong kaliligtaan yung araw ng Linggo at Biyernes. Kampo pala na mga fellowship natin dito, mga anghel. Ha? And the public places, most of the time, there's all kinds of violence and wickedness goes on. O, sa labas, magulo. O di dito na ako. Andito pala ang mga anghel. Ha? It becomes a place now that is not a superstition. I can feel it and know it when we come into the meeting that there's wicked angels. Oh, kasi bakit nasabi niya ito? Sa lugar ng mga may mga laging kontra dyan. Bumubulong sa mga tao, huwag kayo maniwala dyan. Nararamdaman niyo ba yon? Habang nagsasalita ako rito, may nagbubulong sa iyo. Hindi yan totoo. May anghel na bumubulong sa iyo. Amen? Na huwag kang maniwala. Okay. Sabi niya, I believe that even the Holy Spirit and angels and all are just attributes of God. Oh, kaya pala may healing angels kasi si Lord din pala yun yung katangian ni Lord. Kasi wala pong, ang angels po eternal yan. Eh wala naman, sabi ng propeta, walang ibang eternal, Diyos lang. So kung merong eternal life ang mga angels, galing yan sa attributes ng Diyos. Amen. Eternal sila. At tayo man, amen, sa lahat ng predestinado, meron po yang attributes ng Diyos. Bakit? Eternal ka rin kasi. Amen, sabi rito. It's His makeup. It's part of it that went off. His spirit and so forth. That He created to be His helpers around in His great office of glory. So ano po sabi rito? Helpers. Ang angels, helper ni Lord. Para kung ano man ang plano ng Diyos, sila ang gagawa ng paraan nila. Kasi sila pala yung mga helper. Amen. Sabi niya, in His great office of glory. And I believe they are just like secretaries and so forth. Ano yung secretary? Sila yung mga sa pag may mga meeting, nagre-record. So, taga-record po ang angels. Halimbawa, dito, habang tayo po ay nangangaral at mayroong inaantok, naka-record po yan. At sa araw ng hukuman, makikita mo inaantok ka doon. Amen. Sabi niya, to help carry on the Master's work, and they come to the earth for us, earthly people. So, sinusugo ng Diyos ang mga anghel para sa atin. Kasi kung doon sa langit, ano naman ang gagawin pa ng anghel doon? Sinugo sila sa lupa para sa atin. Kaya, hindi niya ba napapansin bakit lagi kang naliligtas sa mga dapat, mga sakuna, mga aksidente? Ba't ka nililigtas? May angel na nagliligtas sa iyo. Amen? Oh. Our hope is in God. 51. Yeah. God knows this, that the angel of the Lord who met me said, so may nakipagkita sa kanyang anghel. Anong sabi ng anghel? If you get the people to believe you and be sincere when you pray, there will be nothing stand before your prayer. So yan ang sabi ng anghel kay Brother Branham. Kapag kanya
So kaya nga ang healing po, nasa paniniwala din nung pinagpipray. Kapag nakuha mo ang simpatiya ng tao, okay, at sabi niya, maging sincero ka sa iyong pananalangin, ano ang sabi niya? There will be nothing stand before your prayer. Walang makakahadlang para sa layunin ng Diyos doon sa mga tao. So, sino ang ahadlang doon? Pero kaya ako pag nagpipray ako, katulad po mga kapatid nung naalala nyo yung sa Alaminos, sa Kamagsinghalan. Yung tatay ng isang miyembro doon, nagnanaknak ang paa. Hindi siya makapagtsinilas dahil sa maga. Pumunta doon kasama yung miyembro, sinama sa church. Pa-pray natin na kay pastor. Sinama niya. Hindi nga makapagsuot ng tsinilas eh. Maga ang paa. Nagtutubig. So, ang pag-ibig po, huwag kang mandidiri. Kasi may mga nagpipray ng didiri doon sa tao. Hinawakan ko yung sugat, may langis ako, kamay ko. Pinagpray ko na may pag-ibig. Sabi ko, sa linggo pagbalik mo, tuyo na yan. Kinalingguhan, pagbalik, naka-rubber shoes. Tuyo na. Sa loob lang ng isang linggo, nakapagsapatos na siya. So may anghel doon na nagpapagaling. Yung mga sinusugo ng Diyos. Hindi po ako. Hindi ko pwedeng angkinin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, kasi baka mamaya, pupunta ako kay pastor, gagaling ako. No. Kung walang angel of healing or healing angel, di ka gagaling. So sabi niya, there will be nothing stand before your prayer. There will be nothing. Just think of that. No matter what disease you have, it won't stand before your prayer. If you will believe. So wala pong, katulad nung testimono ni Brother Pacifico. 3 doktor daw, nabigo. Sa prayer lang pala gagaling. Yan testimonyo niya yung Friday. 3 doktor, hindi siya napagaling. Prayer lang pala. Yan na. Si Jasmine. Yan, mga latest po yan. Mga bagong pinagaling ni Lord yan. Naghanda na yung tatay niya ng pangpa-opera sa Baguio. Pero, pinagaling ni Lord. Magtatapon lang siya ng pera. At, wala pong assurance kapag ginalaw ng doktor ang kanser, baka lalo lang lumala. Pero kay Lord, wala pong imposible sa Panginoon. So yan po ang aking na wag lang kayong magdududa. Gagaling. Yan po sinasabi ng ating aral. No matter what disease you have, it won't stand before your prayer if you will believe. Now, what must you believe? Anong dapat yung paniwalaan? Believe in God first. Believe in the Son of God, Jesus Christ. Believe in the Holy Spirit. Believe in angel kayo. Maniwala din kayo sa sinugo ng Diyos. Mangangaral ako, hindi ka naman naniwala. Kalukuhan yata yan. And then, you've got to believe me. Maniwala din kayo kay pastor. Hindi lamang kay Lord. Hindi lamang sa angel. Maniwala din kayo sa nangangaral. At tingnan nyo. Yes, sabi ng Panginoon sa John 14:2. John 14:2. Ano po ang sabi dyan sa verse 1? 14. John. Verse 1. Verse 1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God,
believe also in me. Maniwala kayo sa Diyos, pero maniwala din kayo sa akin. So, kasi kung hindi ka naniniwala din sa nagpipre sa'yo, ano ka gagaling? O, naniniwala ko kay Lord. O, ba't ka pa lumapit sa akin? Okay, so, maniwala tayo at maniwala din tayo doon sa nagpapanalangin sa inyo. Okay, so yeah. And then you've got to believe me that I'm telling you the truth. Okay. Konti na lang po ito. The ministry of Christ. Look, God may send many angels. O, naalala niyo si Elisha? Kinubkob ng mga kalaban. Nasa gitna sila ng bukid. May kasama sa si Gehazi. Pero mo paggising ni Gehazi, tambak ang kalaban sa ang daming sundalo, libo-libo. Ang sadya para patayin sila. Paggising ni Gehazi, nagmumumog ng kasi bagong gising, sabi ni Gehazi. Nalulunya yung pinangmumumog niya. Ha? Sabi niya, guro, magising. Mamamatay na tayo, guro. Bakit? Ano sinasabi mamatay tayo? Tingnan mo ang paligid natin. Puro kalaban. Tayo sadya. Bumangon si Elisha. Tinignan ang paligid. Matulog ka na. Mas marami tayo. Guro, tingnan mo ang kalaban mo. Papatayin tayo na. Ano sabi ni Elisha? Lord, buksan mo nga ang mata nito. Binuksan. Ano nakita ni Gehazi? Mas maraming anghel ang nakapaligid sa kanila. So, kaya nga ang isang taong mananampalataya, hindi po siya natatakot kasi marami siyang anghel na kasama. Yung iba, natatakot. Amen. Mga kapatid, ang isang mananampalataya, marami siyang kasama. Saan man yan pumunta. Maging sa pagmamaniho ko. Minsan binibitiwan ko na yung manibela. Sabi ko, Angel, ikaw na nga magmaniho. Amen? So, iniingatan, mayroon po nag-iingat sa atin sa tuwing tayo lalabas. Amen? So, sabi niya, God may send many angels. All of us has guarding angels. Oh, lahat daw tayo may security guard na anghel. Maliban kung naniniwala kayo. Pero yan po sabi, nandiyan ba? All of us has guarding angels. Kaya pala wala akong takot. Kung baga sa presidente ka, may mga alalay ka, paano ka matatakot? The children of God, Jesus said, take heed that you despise not these little ones, for their angels always beholds my Father's face which is in heaven. So kaya sabi ni Lord, itong mga bata, huwag niyo itong bibigyan ng kasi ang mga anghel ng mga iyan, panik panaog sa langit. Ginugwardiyan yung mga bata. At tayo rin. Meron tayong guardian angels na nagbabantay sa atin sa lahat ng oras. Kung mananampalataya ka. Pero kung hindi ka mananampalataya, meron ka ring angel. Angel ni Satanas. Dadalhin ka niya sa kalukuhan. Kaya nga, magtataka siguro kayo, bakit may nagsisindi ng sigarilyo? Si Satanas pong nag-utos diyan. Tumagay. Si Satanas ang nag-utos diyan. Mambabae. Sugal. Si Satanas ang nag-uutos diyan. Mga anghel ni Satanas. Pero pag sa kabutihan, alam niyo na. Sabi niya,
Be careful what you do against Christians. Mag-ingat na niya kayo sa mga kung anong gagawin niyo sa mga Kristiyano. Better to be drowned in the sea with a rock around your neck than to bring even offense to one of them. Be careful. Okay? Mas mabuti pa niya na lagyan kayo ng bato sa liig, itapong kayo sa dagat, kaysa sa may gagawin ka sa Kristiyano. Lalo na nagsasalita ka sa isang Kristiyano, lingkod ng Diyos, lalo na kung pastor yan. Amen. Kasi sa mga kapatid, sa akin, ang dami nang namatay na nagsalita laban sa ako. Kayo alam niyo yan. Bukod sa mga naalala ko siguro mga 10. Iyon pang hindi ko naalala. Meron nga akong membro doon sa Alaminos na na nagsalita rin ng hindi kasi kumontra siya doon sa plano ko na ilipat sa bayan ng church. Ayaw niya. Hindi na nagsimba, nagtampo. Kasi kaya ko naman ililipat sa bayan ang church kasi sintro. Yung mga nandito, dito. Isang sakay lahat kung sa bayan. Pero kung dito, yung nandito, sa pupuntang bayan, sasakay uli. So, dito na sa sentro, sa bayan ng Alaminos. Nagtampo, nagalit sa akin. Wala pa 1 linggo. Sumakay sa kalabaw niya. Nalaglag. Nagulat yung kalabaw. Sumabit yung paa sa lubid. Kinalagkad siya ng kalabaw. Noong pilay-pilay na, pumunta sa akin. Pastor, patawarin mo ako. Pilay-pilay na. So, huwag tayong magsasalita ng laban sa pastor. Amen. Dahil ang pastor, sabi ng propeta, angel yan na sinugo para sa atin. Messenger di ba? Sabi niya, show us the Father and it will satisfy us. God made angels. Mama used to tell me I'd be an angel when I died. So ang kwento ng nanay niya. I found out God never made me an angel. Tao siya. Iba yung anghel. He made me a man. And I will always be a man. Tayo, kasi yung iba, ang imahinasyon nila, pag namatay, magiging anghel siya. Tao ka pa rin doon. I will never be an angel. God made angels. And He made seraphims. And He made trees. He made man. And where it's just a resurrection. That's what it is. What Jesus Christ proved. Okay. Question and answer. When God created me, William Branham, I was before the foundation of the world. Amen. Lahat tayo, kung ikaw ay predestinado, bago pa nilikha ang mundo, andun ka na. He made my being, my spirit. I wasn't conscious of anything as far as I know of. But, sabi niya, I was there. Ooh. Before the foundation of the world. Sabi ng prophet, I was there. May too. Sabi niya, I don't believe you're getting it. Ayan, baka hindi kayo naniniwala. But now, just a minute. Jesus told the disciples that He knew them before the foundation of the world. Sabi ni Lord sa mga disipulo niya, kilala ko na kayo bago nilikha ang mundo. So, ibig sabihin, nag-exist na sina Pedro, wala pang mundo. Bakit? We are in the mind of Christ. At hindi po yun, basta nasa isip ka lang. Totoo ka, buhay ka na doon sa isipan ng Diyos. Amen? Sabi niya. And Paul said here that He chose us in Him before the world began. Hindi pa nagpasimula ang mundo, pinili na tayo.
Hindi ba nakaka-excite ang ganitong mga kataga na biro mo? Hindi pa pala, wala pa palang mundo. Pinili ka na niya. At paano ka mawawala kung pinili ka? Ha? Now, there was some part of me, Manny Bill and the rest of you all here, that's in Christ Jesus before the world ever began. And here's my analysis of that. I think that the people today that are possessed with His Spirit or the Spirit, a part of these angelic beings, spirits which rotated off of God, that never fell in the beginning and resisted the devil's lie in heaven. So, kasi doon po sana, kung naalala nyo yung namatay si Lord, sabi po ng 1 Peter, na nag-preach si Lord sa souls in prison. May mga espiritu doon na hindi talaga ligtas. At iyon ang huling preaching ni Lord. At tayo rin ngayon, hindi ko na matiyak kung meron pang inililigtas si Lord ngayon, pero sana meron pa. So ang ating pong preaching ngayon sa mga lost souls. Pero sana meron pang maligtas. Kasi wala na po sa mediatorial si Lord ngayon. Judgment day po ito. King si Lord ngayon at isang judge. Okay. Come and see. We know that all the enemies are gathering around. They come just as close as they can. But we know, seated in this building somewhere, around in mid-air, around the platform here, are angels of the Lord. Decisions must be made. So nangangaral si Brother Branham, pinakikita lang niya, pinapaunawa niya sa mga tao na kung paanong merong mga angels na nakapaligid sa kapaligiran. Kasi si Satan, siya ang prince of the air. Kaya maano rin ang connection ni Satan. Madali niyang maano yung mga alagad niya. Halimbawa, lalo na kung araw ng linggo. So, uutosan na niya si mga alipuris niya. Puntahan mo si, ganito. Sirain mo yung tricycle niyan. Para hindi makadalo. Hello? So, may mga anghel si Satan para hadlangan ka. Pero, ang isang, sabi ko nga kanina sa sharing namin, ang isang taong nagmamahal sa Diyos, gagawin niya lahat para mapasaya niya ang Panginoon. So tayo, sa bawat pagkakataon, tingnan mo ang mga desisyon natin, sabi ng prophet. Decisions must be made sa mga pagkakataon na nangyayari. Amen. Lalo na, naalala ko yung nangaral sa Baguio. Dito po ako magtatapos. Ano po yung nangaral sa Baguio? Ang sabi niya, kahit ako paulanan ng mga sibat, hindi ako atras. Kahit ako'y paulanan ng bala, hindi ako atras. Umambon, hindi na dumiritso. Ambon pa lang yon. Hello? Pero sa bala daw, hindi siya atras. Sa ambon, umatras. Ang isang Kristiyano, sabi nga ng prophet kanina, dapat sincero ka. Meron kang laging tamang desisyon. At sa ating pag-aaral ngayon, meron po tayong mga anghel na iniingatan tayo. Guarding angel, sabi ng prophet. Nakasama ito ng mananampalataya. Kaya, nawawala po ang takot ng isang mananampalataya. Meron siyang gwardya. Amen! Okay, God bless.